Hello guys! Hello para to sa lahat ng Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panonood. Okay. Focus sa divine and perfect health. Wow. Sagittarius, eto daw yung kailangan mong bigyan ng focus sa ngayon. Sinasabi ng Brahma Sagittarius na mag-focus ka daw sa iyong perfect health, divine and perfect health. So, lahat ng health issues sa buhay mo, emotional, physical, mental, psychological, financial, dun daw ang dapat nabigyan mo ng focus. Focus ka sa priority mo. Okay. Open your heart to love Jesus. So, dito sinasabi sa'yo, Sagittarius, na buksan mo daw ang puso mo para magmahal. Or buksan mo yung puso mo sa pagmamahal. Nakikita ko, masyado ka bang dumaan? May pinagdaanan ka ba na hindi maganda sa buhay mo, na parang feeling mo lahat na lang nang nangyari sa buhay mo ay hindi maganda? Walang tiwala, naloko, na scam, na traitor. Ano ba yung situation mo dati? Kaya yan lumabas sa'yo. Okay, sorry. Okay, Sagittarius, King of Pentacles and Queen of Cups. These two cards, sinasabi ng baraha sa'yo na sa usaping pera, sa paghahawak ng pera, kailangan mong kalmahin ang sarili mo. Ibig sabihin yan, siguro marami kang mga extracurricular na activities na pwedeng siya yung nagiging rason kung bakit hindi ka makaipon ng pera, kung bakit hindi ka makapag-invest or walang maipundar, dahil siguro sa hindi ka marunong humawak ng pera. Sinasabi ng brother dito, Sagittarius, na yung financial success dito ay posibleng mapapasayo kung talagang yun yung focus mo. Meron ditong Sagittarius na posibleng makakakilala ng isang mayaman na tao. Babae ka ba? Or lalaki? Depende sa kung ano yung gender mo. Posibleng makakilala kayo ng tao na pwedeng mag-offer sa'yo ng love, relationship, and at the same time, you're lucky kasi financially stable ang tao nito. Okay, Two of Pentacles. So, nakikita ko talaga dito, kasi sabi ko lang sa'yo kanina, meron ditong sitwasyon, yung mga Sagittarius na hirap silang balansehin yung pera. Yung Two of Pentacles is, nahihirapan siyang balansehin. Parang ang hirap i-balance, ang hirap, anong tawag dyan? Ang hirap ayusin yung mga bills, mga expenses, nahihirapan kang i-manage yung pera mo. Mabilis maubos yung pera. Okay? So, dito sinasabi ng baraha na isang offer, isang financial offer from the past, ang posibleng darating sa'yo. So, nakikita ko sir dito, mayroong Sagittarius na yung dati niyang boss, dati niyang kakilala, dati niyang employer, ay posibleng magchat-chat or text sa kanya na gusto siyang pabalikin sa pinagtatrabahuan niya or sa kung saan man na business or company. Comment down below if you resonated. Okay, so Temperance and Five of Cups. So, usaping relationship, intimate relationship tayo guys. Sinasabi ng baraha na para hindi ka daw magsisi sa bandang huli, kailangan mo ng pasensya. Iwasan mo Sagittarius, okay, given na yung fire sign is masyadong fiery talaga, na mabilis magalit, mabilis ma-stress, mabilis mainis, parang ganun. But this time, sinasabi ng baraha, para hindi ka magsisi sa relationship, kailangan mong pag-aralan yung pagiging mapasensya. Okay, mahirap gawin, pero pwede mo yan na pag-aralan. Kasi pwedeng masira yung relationship mo dahil sa pagiging aggressive mo, pwedeng masira dahil sa sobrang magagalitin ka. Nine of Cups and the World card, sinasabi ng baraha sa'yo dito na isang emotional wishes ang posibleng mangyari.
or isang wish ang posibleng mag-grant sa'yo matapos na siya. So, pwedeng kang nagpa-process ka ng kasal, pwedeng nagpapatayo ka ng bahay, additional member ng family, possible na mangyayari siya sa buhay mo. Okay, so the Emperor, sinasabi ng bara sa'yo dito na isang Sagittarius ang posibleng marireclaim niya yung power niya. Pwedeng maraming nawala sa'yo, pwedeng nawalan ka ng trabaho, ng business, bumaba yung sweldo mo, marami kang utang na binabayaran. Dito sinasabi na posibleng maibalik yan sa'yo. Pwedeng maibalik yan sa'yo, na pwedeng magdala sa'yo ng sobra-sobrang happiness. Okay, next card natin is 10 of Pentacles and 7 of Pentacles. Dito sa barahang to, sinasabi ng barahan na kung may hinihintay kang pera, pwedeng may pautang ka, pwedeng may hinihintay kang last payment, bonuses, payments, payouts, back pay kung nag-resign ka, or last pay, sinasabi ng barahan sa'yo dito na unexpected yung payment na makukuha mo. Pwedeng halimbawa, 10,000 lang yung ini-expect mo, pwedeng 15,000 yung makukuha mo. Parang ganun. Okay, next card is 6 of Pentacles. You're lucky. Sobrang swerte ka kasi isang tao ang posibleng makakatulong sa'yo in times of burdens. If in case may mga financial problems kayo, may kapamilya ka na posibleng makakatulong sa'yo. Para sa pera. Pwedeng may mga tao dyan na pwedeng mong malapitan, pwedeng mautangan, pwedeng makatulong sa'yo, pwedeng saluhin yung mga financial problems mo. Okay, 3 of Wands. And the Hangman. So, may mga business ideas, plans, business opportunities ka na hindi natuloy, ang posibleng itutuloy mo sa ngayon. Okay? Mag-iingat ka lang kasi pwede kang makakuha ng kakompetensya, kaaway, or pwedeng, kung sino man ito na pwedeng makuha mo na kakompetensya. Okay? So, the Tower and 8 of Wands. So, mag-iingat lang tayo sa ating katrabaho, sa ating ginagawa sa araw-araw, sa loob ng company, sa loob ng trabaho natin. Kasi pwede tayong mawala ng trabaho anytime, pwedeng ma-terminate yung contract mo, pwedeng mawalan ka ng sweldo, dahil sa sobrang pagiging fiery mo. So, ingat-ingat ka ha, para hindi ka makakuha ng kaaway. Kasi kung makikita mo, mayroon ditong 5 of Wands, mag-iingat ka kasi pwedeng may katrabaho ka na may lihim na inggit sa'yo, or may katrabaho ka na ayaw kang umasenso sa buhay, ang posibleng makasagutan mo. And kung mag-aaway kayo sa loob ng company, talagang isa sa inyo ay pwedeng mawala ng trabaho. So, ingat-ingat ka. Thank you guys for watching. Bye!